Hi, this is Ronald Corpus Official. I have the heart of campaigning of rabies awareness. And welcome to my vlog. And for this content, for this video, ating pag-uusapan ng isang katanungan coming from Rodencio 5061 na nasa likuran ko at Rodencio 5061 kung saan ang kanyang katanungan ay, Sir, gaano po katagal ang epekto po ng booster, sir? So, ating sagutin ang katanungan. Ulitin lang natin ang kanyang katanungan. Gaano po katagal ang epekto ng booster, sir? So, kung naririnig nyo po ay, ayan, tumitilaw po yung aking manok na maliit lang yun eh. It's because, anong oras na? 5:50 AM. So, I'm doing vlog at 5:50 AM. So, balik po tayo dun sa katanungan. At Rodencio 5061. Sir, gaano katagal ang epekto po ng booster, sir? So, ang kasagutan niyan ay, ang booster po ay tatagal po hanggang 3 months. So, ibig sabihin, 2 beses po kayo nabakunahan ng booster. 2 dose po yan binibigay po sa inyo. From the day na last vaccinated po kayo ng booster, ibig sabihin po nun, yun po mag-umpisa ang bilang po ng 3 months. So, tatagal po siya hanggang 3 months. So, bakit kailangan po ng booster? So, kailangan po ng booster kapag kayo po ay nakagat uli ng aso, pusa, or kahit anong rabid animal. It's because, ano po ba ang silbi ng booster? Ang silbi po ng booster ay to tighten uli the protection po against the fetal rabies virus. So, paano naman kung hindi pa naka 3 months at nakagat po kayo uli? So, ibig sabihin, no need po ng additional vaccine. Why? It's because still tight pa po ang inyong protection against the fetal rabies virus. So, lagi lang po natin tandaan, make sure na ang inyong anti-rabies vaccine ay valid pa. So, ano po ang gagawin? Kailangan po natin alamin kung gaano po katagal ang visa na binibigay po sa atin na anti-rabies vaccine. Kung pag sinabi ng doktor nyo ay ang itong klase ng gamot, depende kasi yan sa brand. Like for example, this kind of brand, ay ito po ay tatagal po ng 3 years, ito po ay tatagal ng 5 years, at kayo po ay nakalagpas na ng 3 months, nakagat kayo uli, yun yung po kailangan ng booster. Pag hindi pa po naka 3 months, at halimbawa nakagat kayo uli after na bakunahan kayo ng anti-rabies vaccine, after 2 months, hindi po kailangan ng booster. So, tandaan po natin, pag nakalagpas 3 months, kailangan na po ng booster. At ang booster nyo naman, at kung kailan yung huling vaccine sa inyo ng booster, bilang po kayo na 3 months at nakagat kayo uli lagpas 3 months, kailangan din po magpa-booster uli. Hindi po ibig sabihin na na-boosteran na kayo, nakagat kayo uli, lagpas 3 months na, hindi na kayo magpa-booster. Hindi po. Kailangan nyo po magpa-booster. Pero kung wala pang 3 months, nakagat kayo uli ng kahit anong rabid animal like aso o pusa, yun po yung time na hindi nyo po kailangan ng booster or no need po ng additional vaccine. It's because tight pa po ang protection nyo against the fatal rabies virus. So, tandaan, kailangan alamin natin ang anti-rabies vaccine na binigay po sa inyo kung gaano na po ito katagal ang visa. Kung 3 years, 5 years. So, pag nakagat uli, lagpas ng 3 months, kailangan po ng booster. So, kung hindi pa naka 3 months, no need additional ng booster. At pag kayo po ay naboosteran from the last vaccination, yun yung pong bilang at bilangin nyo po ng 3 months. Pag nakalagpas ng 3 months, magpapabooster ulit. Kung wala pang 3 months, ibig sabihin, wala pong additional na vaccine. So, ano po ang kailangan gawin kapag nakagat po tayo ng aso o pusa or na kahit anong rabid animal? Number 1, atin po siyang hugasan ng antibacterial soap sa ating running water. So, pumunta ka lang kung kahit saan ka, kung hindi man running water yan, basta malinis na tubig. And then, alamin nyo, check nyo yung record
kung ito po pa ay under visa pa po ng anti-rabies vaccine at check nyo po kung kailan kayo huling nabakunahan ng anti-rabies vaccine at pag nakita nyo po nakalagpas na po kayo ng 3 months, yun yung po kailangan ng booster. Kaya mahalaga po ang record po ng ating rabies vaccine. So, makikita doon lahat ng record meron kayo. Paano pag nawala ang record nyo? Back to zero po kayo dahil wala na pong pangbasihan ang inyong doktor. Maliban na lang kung bumalik ka po sa inyo at meron silang record. So, yun po, malalaman kung kayo po ay under visa ng klase ng mga gamot. So, another thing na kailangan po nating gawin, kapag kayo po ay nakagat ng kahit anong rabid animal like aso o pusa, huwag niyo pong saktan ang inyong mga alagang aso o pusa. Bagkos, you have to observe sa kanila sa loob po ng 14 days kung meron pong changes ang kanilang behavior para lang ma-check kung talagang merong rabies ang inyong hayop. Isa yan sa paraan para ma-check kung halimbawa namatay ang inyong aso o pusa from the day na nakagat kayo sa loob po ng 14 days. Isa sa mga paraan kung paano malaman ito po ay positive po sa rabies virus. Pag namatay po sila, nanghihina, nag-iba yung behavior nila, automatic, ibig sabihin nun, positive po sa rabies. Pero wag po kayong mag-alala dahil meron na po kayong bakuna. Sinunod nyo po ang isang procedure at tinapos nyo po, na-complete nyo po ang dose ng inyong bakuna. Wag po kayong mag-alala. It's because you are safe. It's because meron po kayong vaccine against the rabies virus. Hindi lang pwedeng saktan ang mga alagang hayop na nakakagat sa inyo to identify, to check, o para malaman na sila po ay positive sa rabies virus. So, yun lang. So, sana nasagot natin ng gusto ang kasagutan coming from Atrodencio. Actually, marami pong nagtatanong doon sa comment section kung gaano katagal. Hindi ko maisa-isa sa inyo. So, shout out po sa lahat po ng nakasubscribe ng aking YouTube channel. So, kung hindi ko man kayo ma-replyan, sobrang busy talaga ako. So, ako po'y humingi ng pasensya po sa inyong lahat. So, sana nakatulong tong video na to at nasagot po ang inyong mga katanungan. So once again, this is Ronald Corpus Official na nagsasabing kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel. And kung nagustuhan mo yung content na ito, so paki-like. And kung ito po ay karapat-dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog, or additional information about this content, so don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga ka-official, so huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye.